Isang magandang hapon po sa ating mga kapatid at isa din pong magandang gabi sa ating mga kapamilya, kaibigan at kapananampalataya sa Pilipinas. Ngayon po ay ating ginugunita ang makasaysayan at napakahalagang pangyayari sa buhay po ng ating Panginoong Hesus. Ngayon po ay ating gugunitain ang kanyang 7 huling wika. At salamat po sa ating mga kapatiran na patuloy na sumusuporta at sa mga kaibigan po na kasama namin ngayon sa mga sandaling ito. Tayo pong lahat ay dumulog sa ating Panginoon at tayo po ay mataimtim na manalangin. Aming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po muli sa pribileyo na ipinagkaloob nyo sa bawat isa sa amin, na kami po ay nagkasama-samang muli upang gunitain ang napakahalagang araw na ito, Panginoon. Pakalinisin niyo po ang bawat isa, pakalinisin niyo ang aming mga puso, ang aming isip, at tulungan niyo nawa kami, Panginoon, upang maunawaan namin ang mga mensahe ng iyong 7 huling wika. Panginoon, pakalinisin niyo po kami. Ihanda niyo po ang aming mga puso, ang aming isip sa pakikinig at maituon lamang namin ang aming atensyon sa iyo upang lubos namin maunawaan at maisapamuhay ang mga aral na ito sa gitna ng krisis na aming kinakaharap. Maalala nawa namin, Panginoon, ang ginawa ng inyong anak na si Jesus para sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, tayo po ay nasa mga huling araw ng ating Panginoon. At ito po ay ginugunita natin ngayon ang kanyang mga huling wika. Luke 23 verses 32 to 34. May dalawang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama si Jesus. Dumating sila doon sa isang bundok na tinawag na Bungo. Ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal. Isa sa kanyang kanan, isa sa kanyang kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At yan po ang unang wika ng ating Panginoong Hesus. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sino po sa ating mga kapatid ang makapagsasabi ng ganito? Kung tayo po ay ipinako sa krus ng mga tao, kung tayo man ang ginawa ng hindi maganda, tayo ang inagrabyado, tayo ang ginawa ng masama, sino po ang makapagsasabi sa atin ng ganun? Madali pong gumawa ng mabuti sa mga taong gumagawa rin ng mabuti sa atin. Kaya po dito natin makikita ang kadakilaan ng ating Panginoong Hesus. Siya na walang kasalanan, binayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Nung araw po, mga kapatid, ang mga kriminal ay hindi pinapatay sa pamamagitan ng electric chair, hindi sa pamamagitan ng lethal injection, o kaya sa pagsakal o sa paggarote, kundi sa pamamagitan po ng pagpako sa krus. At iisa lamang po ang napako sa krus na walang kasalanan. At yan po ay ang bugtong na anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Ipinanganak sa sabsaban, kasama ng mga hayop, sinamba ng mga anghel, co-creator of heaven and earth, nagkatawang tao na matay sa krus para sa ating kasalanan. Dahil po ang Diyos bilang Espiritu ay hindi pwedeng mamatay. Tunay nga, mga kapatid, na wala siyang kasalanan. Pero dahil po siya ay ginawang katubusan para sa ating kailangan niyang mamatay,
At siya po ay hindi pwedeng qualified as Savior kung meron siyang kasalanan. As mediator between God and us, siya ay walang kasalanan. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, itunuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ganyan po ang kadakilaan ng ating Panginoon, mga magulang at mga kapatid. Kamangha-mangha po dito ay sa kabila po ng paghihirap ng ating Panginoon. Sa matinding hirap niya ay nakita niya pa rin ang sitwasyon ng tao na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa kabila nun ng kanyang mga dinanas na injustices, sinabi niya pa rin, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ama, patawarin mo sila, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang pangalawang wika, nung ang ating Panginoong Hesus ay ipinako, ang sabi natin, kasama siya ng dalawa pang kriminal. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. At ang isa doon sa mga kriminal na yun ay siya ay kinutya. Ngunit ang isa naman ang nagsabi sa kanya, alalahanin mo po ako kapag nandun na kayo sa paraiso. Maikling salita lamang mga kapatid. At ito ang isa sa nasusulat lamang sa Biblia na deathbed redemption. Na malapit na siyang mamatay pero niligtas pa rin siya ng ating Panginoon. Maikling salita ito pero mga kapatid, punong-puno ng pagpapakumbaba ang taong ito. Punong-puno siya ng pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon. Kitang-kita natin na sa mga huling sandaling iyon, tinanggap niya nang walang pag-aalinlangan bilang Panginoon at tagapagligtas ang ating Panginoong Hesus. Nanangan siya na si Hesus ay may kapangyarihan upang siya ay maligtas. At ano po ang sabi ng ating Panginoon? Hindi po sinabi ng ating Panginoon na aalalahanin kita. Ni hindi kilala ng ating Diyos yun. Hindi ko alam kung may mga ginawa ka na bang mabuti. Marami ka na bang naitulong? Tumulong ka ba sa iyong kapwa nung ikaw ay nabubuhay? Alalahanin kita, ang sabi ng ating Panginoon. Alalahanin kita ni hindi ka pa gumagawa ng mabuti. Pero mga kapatid, ang sagot ng ating Panginoon, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Subito po, ngayon din, ora mismo. Ano po ang lesson natin dito, brothers and sisters? Ililigtas kita, wala ka pang nagagawang mabuti. Para malaman po natin, mga kapatid, ang tunay na reliyon sa buhay. Tanungin po natin ang ating mga leader. Tanong natin, ano ba ang paraan ng kaligtasan? Kung sabihin nila sa atin, maliwala ka sa Diyos at gumawa ka ng mabuti. Mga kapatid, ito po ay nasa maling paniniwala. Dahil hindi po natin kaya iligtas ang ating mga sarili sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. Dahil kung ganun po mga kapatid, mapupuno po ng mayayaman ang langit. At mapupuno ng impyerno, mapupuno ng mahihirap ang impyerno dahil napakadali pong gumawa ng mabuti kapag marami kang pera. Napakadali pong mag-donate sa mga nangangailangan. Lalo ngayon sa panahon na ito, nakikita natin dito, may mga mayayaman challenge, middle class challenge, kung ano-anong nakikita natin sa Facebook. Dahil ang sinasabi nila, gumawa ka ng mabuti, nang hindi kayo masunog sa impyerno. Yun yung karamihan ng ating maririnig. Pero mga kapatid, hindi tayo kayang iligtas ng ating mabubuting gawa. Titus 3 verse 5, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang naghugas sa atin upang tayo pinanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Mga kapatid, ang ibig sabihin po nito, yung pinanganak na muli, ito po yung born again.
Ang sabi po ng Biblia, truly I say you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. John 3:3. Mga kapatid, hindi po tayo maliligtas ng mabubuting gawa. Kahit ikaw pa ang may pinakamaraming charity sa buong mundo, hindi ka kayang iligtas ng mabubuting gawa, mga kapatid. Ang sabi ng Ephesians 2 verses 8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Mga kapatid, napakalinaw. Tayo po ay naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil sa habag ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanyang anak na si Jesus. Kaya nga mga kapatid, pag tayo nagkita-kita sa langit, nandun na tayo sa langit, ano ang senaryo doon ng mga mananampalataya? Sasabihin ba natin, ako narito ako, kasi nagpastor ako, nagmisyon ako doon, nagbigay ako ng buhay ko, marami akong donate, lahat ng kayamanan ko, binigay ko sa mga mahihirap. No, brothers and sisters. Isa lang ang gagawin natin doon pag nagkita-kita at nagtanungan tayo. Paano ka nakarating sa langit? Ang sasabihin natin, tuturo natin ng Panginoong Hesus. Nakarating ako sa langit dahil sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, yan po ang katotohanan. Alam po natin ang istorya ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Na siya po ay ipinanganak ni Blessed Mary. Siya po ay pinagbuntis sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At sa pangyayaring ito, mga kapatid, tinangka ni Jose na hiwalayan si Maria. Dahil nalaman niyang ito nagdadalang tao. Pero siya po ay dinalaw sa panaginip ng isang anghel, si Angel Gabriel, ang sabi, huwag mong hiwalayan si Maria. Dahil si Maria ay nagdalang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos, o virgin birth. Ano po itong virgin birth na to, mga kapatid? Mga kapatid, hindi po to simpleng conception lamang. Hindi po nabuo ang ating Panginoong Jesucristo dahil kay Maria at kay Jose. Ito po, siya po ay nabuo sa pamamagitan ng banal na Espiritu dahil kung siya po ay nabuo sa pamamagitan ng tao, mamanahin niya po yung tinatawag nating original sin. At magkakaroon po ng bahid kasalanan ng ating Panginoong Hesus. At siya man po, kung siya po ay magkakaroon ng bahid kasalanan, hindi po siya qualified to be our Savior. Ang sabi po natin, wala po siyang kasalanan at siya lamang po ang pwedeng tagapamagitan. Kaya po ang sabi ni Apostol Pablo, no other name but the name of Jesus. 1 Timothy 2 verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan ng Diyos at tao, ang taong si Kristo Jesus. Mga kapatid, siya kanya lamang makikita ang kaligtasan at wala na pong iba. Ang sabi po doon sa Acts 4 verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Brothers and sisters, salvation can only be found in only one name. The name of Jesus Christ. Kaya po sumagot ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, ako ang daan, ako ang buhay, at walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, hindi po natin pwedeng sabihin na kilala natin ang Ama, na mahal natin ang Ama, kung hindi natin kinikilala ang kadakilaan ng ating Panginoong Hesus. John 19, verses 26 to 27. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang kanyang minamahal na alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa kanyang alagad, narito
ang iyong ina. Mga kapatid, ang pangatlong wika ng ating Panginoong Hesus, "Woman, here is your son, and to the disciple, here is your mother." Ang sabi po, nung namatay ang ating Panginoong Hesus, ang ating pong Blessed Mary, si Blessed Mary po ay kanyang inahibiling kay John the Beloved. Si John the Beloved po ang sinasabi natin na pinakanatatangi sa mga apostol. Siya rin ang pinakamalapit sa ating Panginoong Hesus. Kung makikita nyo yung tradisyon natin na Last Supper, siya po yung nakasandal sa dibdib ng ating Panginoon. Siya po si John the Beloved. Makikita po natin dito, mga kapatid, ang pagiging mabuting anak ng ating Panginoong Hesus. Ibiniling po niya ang kanyang ina kay John the Beloved. Bagamat, iisipin natin, sabi natin, mayroon ding iba pang mga kapatid itong si Jesus. Sa Matthew chapter 13, mababasa po natin doon, pinangalanan po yung 4 na kapatid ng ating Panginoong Hesus, si James, Joseph, Simon, and Judas. At mayroon pa siyang mga kapatid na babae na hindi pinangalanan. At sa mga sandali pong iyon, nung namatay ang ating Panginoong Hesus, pinaniniwalaan din pong matagal ng patay si Joseph. At sa tradisyon po bilang panganay na anak na si Jesus, siya po ang umako ng responsibilidad. At kaya po, ibiniling niya sa kanyang pinakamamahal na alagad ang kanyang ina. Ano po ang lesson dito, mga kapatid? Itinuturo po dito na mahalin natin ang ating mga magulang. Sundin nyo ang inyong ama at ina. Ito po ang unang utos na may kasamang pangako. Magkakaroon tayo ng mahabang buhay at pagpapalain tayo ng Diyos. Ephesians 6 verses 1-3. Mga kapatid, mahalin natin ang ating mga magulang. Mahalin natin sila hanggat sila'y kasama natin. Mahalin natin sila hanggat sila'y nabubuhay. Mahalin natin sila, alagaan natin sila dahil mahal natin sila. At alagaan natin sila dahil ito ay pagtanaw din ng utang na loob natin sa kanila. Mga kapatid, ang nakakalungkot ngayon, nakikita natin ang dami-daming nakikita napapanood sa social media. Binubusan yung matanda ng tubig. Pinaliliguan na parang isang hayop. Nakakalungkot isipin na ganoon ang trato sa kanilang mga ina, sa kanilang ama, sa panahon na wala ng silbi ang kanilang mga magulang. Mga kapatid, tinuruan tayo ng ating Panginoong Hesus kung papaano natin mahalin ang ating mga magulang. Pababayaan ba natin sila sa panahon na sila'y wala ng silbi? Samantalang nung sila'y malakas pa, pinag-aagawan natin sila. Lahat ng atensyon, lahat ng kanilang resources gusto nating makuha. At kapag sila'y wala ng silbi, wala ng kayang ibigay, pinababayaan na sila. Mga kapatid, tinuro sa atin ng ating Panginoon, mahalin natin ang ating mga magulang. Ika-4 na wika, nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lema sabachthani," na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay, nung napako siya sa krus, siya po ay taong-tao. Nakita po natin ang kalagayan ng ating Panginoong Hesus. Iniwan niya ang kanyang kadakilaan, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para po magkatawang tao. Ang sabi po ng mga ngaral, hinubad niya ang kanyang katangian bilang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. At noong mga panahon na yun, ang sabi niya,
Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Dito po makikita natin ang genuine humanity of Jesus Christ. May mga religious teaching po na nagsasabi si Jesus po ay tao lamang. Meron po nagsasabi na ang ating Panginoon ay Diyos at hindi nagkatawang tao. Brothers and sisters, ito po ay parehong extreme na katuruan na ginagamit po ng kalaban upang tayo'y maligaw. Ang ating Panginoong Hesus po ay may dalawang katangian. Dual in nature, man and God. He is the God-man, Christ Jesus. Our Lord Jesus Christ is 100% God and 100% human. Kung si Jesus po ay naging tao, siya po ay pwedeng mamatay. At kung siya po ay hindi Diyos, hindi po siya pwedeng maging katubusan para sa atin. Mga kapatid, siya po bilang walang kasalanan ay wala pong kapintasan, kaya po perfect siya to be our Savior, to be our mediator and Redeemer of humanity. Balikan po natin yung ating binasa kanina, 2 Corinthians 5:18-21. All this is from God who reconciled us to Him through Christ and give us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. And He has committed us the message of reconciliation. Verse 21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Siya po na walang kasalanan ay tinuring na makasalanan para sa atin, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, nung doon ang ating Panginoong Hesus, ang sabi niya, Diyos ko, bakit mo ko panabayaan? Ang ating Diyos Ama bilang banal na banal ay hindi po makatingin sa ating Panginoong Hesus. Sabihin natin, oo, awang-awa siya, totoo po yun, naaawa ang ating Diyos Ama sa Kanya. Ang sabi, our God, the Father, has a Father's heart. Tunay nga po yun, mga kapatid, na sa panahon na hirap ang Kanyang anak, hirap na hirap din po ang kalooban ng ating Diyos Ama. Pero the major reason behind this, brothers and sisters, ay inalis po ng ating Diyos Ama ang Kanyang paningin sa Kanyang anak dahil idinagan po lahat ng kasalanan ng tao sa ating Panginoong Hesus. At bilang Diyos na banal, hindi po pwedeng makapag-ugnayan ang isang banal na Diyos sa mga makasalanan. Galatians 3 verse 13, sabi dito, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan, nang siya'y isumpahin para sa atin. Mga kapatid, idinagan po sa ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng kasalanan simula po sa lahi ni Adan at Eva. Lahat po ng tao na buhay hanggang sa kasalukuyan at hanggang sa lahat po ng kasalanan gagawin pa lang ng tao. Ito pong lahat ay idinagan sa pagkatao ng ating Panginoong Hesus. Kaya po sukdulan ang kasamaan, sukdulan ang idinagan sa ating Panginoon, kaya po hindi makatingin ng ating Diyos Ama sa Kanyang pinakamamahal na anak. At ang Diyos, hindi po niya matiis at sinabi po ng ating Panginoon, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Romans 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. When we were still sinners, Christ died for us. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang buktong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita po natin dito, mga kapatid, ang hindi masukat na kadakilaan ng ating Diyos. Mga kapatid, si Jesus po ay namatay sapagkat siya ay nasa anyong tao. Pero siya po ay tunay na Diyos. With respect po sa napakaraming sekta, napakaraming lumalabas na kongregasyon, mga grupo, na hindi pinaniniwalaan na si Jesus ay Diyos. Ang sabi po ng Biblia, tanging ang Panginoong Hesus lamang ang makapagliligtas. Hindi po tayo kayang iligtas ng relihiyon. Relasyon po ang makapagliligtas sa atin. Ang relasyon sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sabi po, I am the way, the truth, and the life. Sabi ng ating Panginoon, no one comes to the Father except through me. Hindi po sinabi ng ating Panginoon, I am the many ways. Isa ako sa maraming daan. Na marami ngayon nagtuturo ng ganyan. Ang marami namang paraan para tayo magkita-kita doon sa langit, para tayo maligtas. Hindi po sinabi ng ating Panginoon na I am a way. Na isa ako doon sa daan. Ang sabi niya, I am the way. The only way. Mga kapatid, siya lamang po ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Isa lamang po ang daan. Ito po ay ang ating Panginoong Hesus. Tunay nga po ng ating Panginoong Hesus ay Diyos. John chapter 1 verse 1, nang pasimula ay naroon ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mga kapatid, napakalinaw po nito. Our God is co-creator of everything. John 1 verses 2 to 3. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. John 1:4 verse 5. Ang sabi doon sa Revelation 1, chapter 1 verse 8, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kasalukuyan, ang nakaraan, at ang darating. Revelations 1:17-8, ang sabi, pagkakita ko sa Kanya, ang nagsasalita po dito is si John the Beloved, para akong patay na bumaksak sa Kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang Kanyang kamay, at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon, at mananatiling buhay magpakailanman. Hawak ko ang susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. Kung hindi pa tayo kumbinsido dito, mga kapatid, mag-isip-isip po tayo. Sino po ang founder ng reliyon? Who is the founder of the religion na nag-exist dito sa balat ng lupa? Na nabuhay at namatay, at sinabi nila, pinredict nila na ako'y mamamatay at pagkaraan ng 3 araw ako'y muling mabubuhay. Sino po? Sino po ang nagsabi nito? Lahat po ng religious founder, lahat po ng founder of the church, lahat po sila'y namatay at nanatiling patay. Only our Lord Jesus Christ, the founder of this church, the founder of the biblical Christianity, siya lamang po ang nabuhay. Nung sinabi niya na mamamatay siya, sinabi niya rin na siya'y mabubuhay pagkaraan ng 3 araw, mga kapatid. Kaya po, ang sino man sa Kanya ay sumampalataya, ay mabubuhay din.
At that is the greatest confirmation of the gospel, brothers and sisters. Ang resurrection po ng ating Panginoong Hesus ang magkukumpirma na hindi nasayang ang lahat. Hindi nasayang lahat ng ating pagpapagal. Hindi nasayang ang ating pananampalataya. Dahil tayo rin po ay bubuhayin pagdating ng panahon. Kaya po, mga kapatid, si Jesus po ay Diyos na nagkatawang tao. Kung hindi po siya sinakripisyo ng Ama, wala po tayong kaligtasan. Hindi po sarili yun. Maraming nagsasabi kami lamang ang ligtas. Mga kapatid, mag-member man po tayo ng kahit anong reliyon. Kung hindi po tayo maboborn again, kung hindi natin tunay na makikilala ang Diyos. Ang nakakalungkot dito, nandun ka na sa maling panig ng paniniwala, tapos mali pa ang tinuturo pagkakilala sa Panginoon. Mga kapatid, maging mapanuri po tayo. Isipin po natin, mga kapatid, na hanapin natin ang katotohanan. Ang sabi ng Biblia, the truth will set you free. Ano man po ang bondage natin dito sa maling paniniwalang ito. Ang problema po kasi, masyado nating sinasara ang ating isipan. Sinasara natin ang ating mga puso. Ay, ito kasi yung nakagisna natin. Ito kasi dito ako lumaki. Ito yung tinuro ng aking mga magulang. Mga kapatid, panahon na po para hanapin natin ang katotohanan. At ang katotohanan po yan ay tanging sa ating Panginoong Hesus lamang matatagpuan. Ang ikalimang wika, I am thirsty. Nauuhaw ako. Mga kapatid, ano po ang binigay sa ating Panginoong Hesus nung siya'y nauuhaw? Nung nandun po siya nakapako sa krus, binigyan po siya ng mga tao doon, ng mga kawad, ng vinegar wine. Ang katumbas po nito sa Pilipinas, kung pamilyar po kayo doon sa tuba, ito po yun. No? Isang vinegar wine. Sabi po ng mga medical science, kapag ang isang tao ay nadoon na sa sukdulan ng paghihirap, ang kanyang unang-unang makaramdaman ay makakaramdam siya ng matinding pagkauhaw. Extreme thirst. Si Jesus po ay nakita natin. Bugbog na bugbog, physically, mentally, emotionally. Kung napanood po natin yung The Passion of Christ, sasabihin ng napakaraming tao, exaggerated naman ang pagkagawa ng Passion of Christ. Hindi po, mga kapatid. Ganun po talaga ang paghihirap na sinapit ng ating Panginoong Hesus. Ganun po kagrabe ang paghihirap na dinanas niya. Sabi po ng mga Bible scholars, this is a bitter scorn, a brutal mockery. Isang matinding pangungutya ang pagbibigay sa ating Panginoong Hesus nitong sukang ito. Kaya po, brothers and sisters, pag gunita po natin dito sa mahal na araw na ito, habang iniisip po natin ang katotohanan, iniisip natin ang sakripisyo at kadakilaan ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang mga nagawang mabubuting bagay para sa atin, na siya ay nasaktan, nagsakripisyo para sa atin. Mga kapatid, tayo po ang dahilan. Wala nang iba. We are the reason why Jesus Christ died on the cross. Para po lamang maligtas ang tao sa kaparusahan ng impyerno, sa kaparusahan ng kapangyarihan ng kasalanan. Mga kapatid, our Lord Jesus Christ is also thirsty. Kapag po tayo
sa paggawa natin ng kasalanan, mga kapatid. Pinawawalang bisa natin ang pagkapako ng ating Panginoong Hesus sa krus. Ang sabi niya, I am thirsty. Siya'y nauuhaw, mga kapatid. Hindi lamang po siya nauuhaw para sa tubig. Hindi siya nauuhaw lamang dahil siya'y naghihirap ng mga panahon yun. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay nangungusap sa iyo, sa atin, sa mga sandaling ito. Siya ay nauuhaw sa ating pagmamahal sa Kanya. Ika-anim na wika. Ang sabi, it is finished. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Ang sabi po, natapos na ang misyon ng ating Panginoon. Natapos na ang kanyang misyon bilang katubusan sa ating mga kasalanan at bilang isang handog na buhay. Yun ang kanyang misyon, mga kapatid. Ang sabi po doon sa Hebrews 10, verses 8 to 12, Hebrews chapter 10, verses 8 to 12. Sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdaan ang mga ari at handog na hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Kahit ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kaniya inendog, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganung paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinilitan ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili. At iyon ay sapat na. Minsang paghahandog ng kanyang sarili, at ito ay sapat na. Verse 11, bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman makapapawi ng kasalanan. Pansinin po natin, hindi po makapapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan at ito'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, it is finished. Naganap na. Natapos na ang kanyang misyon for the redemption of the human race. By His horrible death in the cross. Natapos na ang kanyang misyon sa kanyang na ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. Sa kabila ng kanyang kamatayan, sa kabila ng karumalduman na pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, natapos na ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po doon sa verse 11, yung mga priest, araw-araw silang nag-aalay, pero hindi po kayang mapawi ang kasalanan. Mga kapatid, napakadami pong religious practices. Napakarami pong sakripisyo na ginagawa ng paulit-ulit. Napakaraming pagpapakasakit na wala namang kabuluhan. Mga kapatid, hindi po ito kayang mag-alis ng kasalanan. Brothers and sisters, let us pray for God to open our spiritual eyes, to open our spiritual ears, our spiritual heart, and ask for the anointing and understanding from the Lord. Hilingin po natin sa Diyos na buksan ang ating mga puso't isipan. Makita nawa natin ang tunay na kahulugan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus, na siya na yung nagpakasakit para sa atin. Hindi na po natin kailangan gayahin ang lahat ng pagpapakahirap ng ating Panginoong Hesus. When Jesus Christ died, He completed our redemption. My redemption, your redemption, our redemption. Lahat po ay tinubos niya. Tinubos niya na po ang ating mga kasalanan.
Mga kapatid, ang gagawin lamang natin ay tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Receive Him as our Lord and Savior, as our Master. Kaya ang sabi niya, it is finished. We have the access, mga kapatid. Nung natapos po, nung sinabi po ng ating Panginoon, it is finished. Ang sabi niya, nung mga sandaling iyon, napunit po ang kurtina sa templo. At ang mga tao na ang dati mga high priest lang ang nakakapunta doon sa Holy of Holies. Nung ang ating Panginoon, sinabi niya, it is finished, napunit po ang kurtinang naghahati doon sa lugar na yon, na ang ibig sabihin, it is finished, we have access. We have direct access to the Father. So mga kapatid, walang ibang tagapamagitan. Hindi natin kailangan tawagin ng kung sino-sino. Hindi natin kailangan luhuran ng kung ano-ano para tumawag sa ating Panginoon. Tanging si Jesus lamang ang tagapamagitan. Tanging si Jesus lamang ang nagbigay ng access to the Father, mga kapatid. Access to the Father and access to eternal life. So it is finished, brothers and sisters. And the last word, the word of committal. Inahabol po ng ating Panginoong Hesus bago siya malagutan ng hininga. Inihabol po niya, ang sabi niya, sumigaw po siya ng malakas. Sabi niya, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking spirit. At pagkasabi po nito, nalagot ang kanyang hininga. Father, into your hands I commit my spirit. Ang sabi po dun sa 1 John 5, verses 10 to 12, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay ng patutuong ito sa kanilang puso. Ang sinumang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginawang sinungaling ng Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patutuo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi po natin kailangan ang mataas na pinag-aralan para maintindihan ng mga salitang ito. Napakalinaw po ng sinasabi at patutuo ng Biblia at patutuo ng lahat ng pangyayaring ito. Ang sino mang wala sa kanya ang anak, ay wala rin siyang buhay na walang hanggan. Sinasabi po lang, kung hindi tayo sumasampalataya, kung hindi tayo naniniwala ang Diyos ay, si Jesus ay Diyos at tagapagligtas natin, wala po tayong buhay na walang hanggan, mga kapatid. Baliwala po ang lahat ng pagdiriwang natin. Baliwala ang itong ginugunita natin, itong Holy Week na ito, yung mga rituals natin. Sa kabila po ng restriction, na sa kabila man nitong krisis na ito, nitong virus na ito, hindi tayo magkita-kita personal. Sa kabila nito na tayo ay gumagawa pa rin ng paraan, mga kapatid. Baliwala pa rin po ito. Kung hindi natin mararanasan sa harap po ng kaguluhang ito, hindi natin mararanasan ang pinakamahalagang regalo sa atin ng Diyos. Ang pinakamahalagang regalo sa sangkatauhan, at ito yung kanyang bugtong na anak na nagkatawang tao, namatay sa krus para sa katubusan ng ating
mga kasalanan. Siya po ay namatay na parang isang hayop, itinuring na makasalanan. Pero mga kapatid, nung sinabi niya po na it is finished, ipinakita niya po ang tunay na kahulugan ng reliyon. Ang sabi po, religare releo, na ang ibig sabihin po sa English is to tie again, to band again. Ang misyon po ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang kamay ay hawak ang makasalanang tao at sa kabilang kamay ay hawak ang Diyos Ama. Ang kanyang misyon ay muling pagsamahin, muling bigyan ng magandang relasyon ang Diyos at tao na nasira dahil sa kasalanan. At yun po ang ibig sabihin ng salitang reliyon. Releo, religare. At kung ang reliyon ay walang Hesus, anong klaseng reliyon ito? Tanging si Jesus lamang po ang tunay na reliyon. Siya po ang nagtaling muli sa banal na Diyos at sa makasalanang tao para sa ating ikaliligtas, for our salvation, for the salvation of all humanity. Salvation was completed by Jesus Christ on the cross. So mga kapatid, sa atin po ngayon na kalagayan, alam ko na marami at matagal na din ang ating pag-i-stay sa ating mga tahanan. Kung binabalikan ko ang mga pangyayari ng mga nagdaang taon, tuwing ginugunita ang mahal na araw, naisip ko, parang ngayon lamang yata nangyari ito, na ang mahal na araw ay nagkaroon ng isang krisis na kagaya na ito. Siguro naisip nyo din yun, mga kapatid, na dati-dati ang panahon ng mahal na araw ay patuloy pa rin ang tao sa lahat ng kanyang ginagawa. Outing dito, outing doon, beach dito, beach doon. Pero mga kapatid, ngayon na tayo ay nasa panahon na nasa ating mga tahanan lang. Napakarami nating oras, mga kapatid. Napakarami nating pwedeng ma-realize, pwedeng maging reflection sa mga sandaling ito. Napakaraming nakikita sa social media ng larawan ng ating Panginoon. Napakaraming krus ang nakikita natin. Ang picture ng ating Panginoong Hesus na may mga dugo at paghihirap. Napakaraming movie na links na pino-forward ng kung sino-sino para sa mga mahal na araw. Mga kapatid, huwag po nating mamiss ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa atin. Mamiss na po natin ang mga reliefs ng mga barangay. Mamiss mo na yung mga rasyon. Mamiss mo na yung sweldo mo. Pero mga kapatid, huwag po nating mamiss ang pagkakataong ito na tayo ay hindi tumanggap sa regalo ng ating Panginoong Hesus. Huwag po nating mamiss ang pagkakataong ito. Ngayon po ay narito tayo sa krisis. Isipin po natin na ang lahat ay may dahilan. Na ang lahat ay may naidudulot na maganda sa kabila ng anumang hirap, sa anumang kadilimang ating nilalakaran, mga kapatid. Huwag po natin mamiss the opportunity to receive Jesus, to receive the gift of our God the Father, the gift of eternal life. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Sa Diyos po ang papuri. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat.
Maraming salamat po, Panginoon, sa dakilang araw na ito. Sa mga sandaling ito, Panginoon, na pinagsalu-saluhan namin ang mensahe mo. Ang isang yugto ng inyong buhay na napakahalaga. Panginoon, sa panahon na ginugunita namin, Panginoon, ang mahal na araw, ginugunita namin itong 7 huling wika na iniwan nyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mensahe. Salamat po sa sakripisyo nyo sa amin, sa dakilang pag-ibig nyo. Na sa kabila, Panginoon, na kami ay hindi karapat-dapat. Na wala kaming inisip kundi ang aming mga sarili. Ibinigay nyo ang inyong buktong na anak. Di man kami karapat-dapat, Panginoon. Ibinigay nyo sa amin ang inyong buktong na anak upang maging kabayaran sa aming mga pagkakasala sa iyo. Panginoon, sa sitwasyon na aming dinadanas ngayon, gamitin niyo nawa ito upang maging daan sa maraming tao. Hipuin niyo po ang puso ng mga tao, Panginoon. Kung meron man po nanonood sa amin ngayon na hindi pa lubusan nakakakilala sa iyo, hipuin niyo po sila. Ma-realize po nila sa mga panahong ito na nasa panahon ng paghihirap, nasa panahon ng krisis, isa lamang ang tagapagligtas. Isa lamang ang makapagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Ano man ang mangyari, matapos man ang buhay na ito, nakatitiyak na ang tao kung siya ay tatanggap sa inyo bilang Diyos at tagapagligtas. Panginoon, tulungan niyo po kami. Gamitin niyo po ang aming gobyerno. Tulungan niyo po ang mga namumuno sa amin, ang aming presidente sa Pilipinas, ang lahat po ng nasa katungkulan, maging dito sa Italia, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa. Dalangin din po namin ang inyong pag-iingat sa aming mga nurses, sa aming mga doctors, sa lahat po ng kapulisan, lahat po ng may partisipasyon, Panginoon. Gabayan niyo po sila, bigyan niyo sila ng karunungan, bigyan niyo sila ng proteksyon, Panginoon, laban sa sakit na ito. At dalangin namin, Panginoon, na kami, na mga nasa aming mga tahanan, na kung iisipin namin, wala kaming pwedeng gawin, na wala kaming magagawa, meron. Pwede kaming manalangin sa inyo. Pwede namin ipanalangin ng mga taong na doon nagbubuwis ng kanilang buhay, ginagawa ang kanilang mga tungkulin. Panginoon, turuan niyo po kami. Buksan niyo ang aming mga puso, ang aming mga isip, upang kilalanin kayo na wala nang ibang Diyos. Kung hindi kayo lang, wala nang ibang daan patungo sa kaligtasan kundi sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus lamang. Panginoon, patawarin niyo kami. Patawarin niyo po kami. Kung ang lahat ay napopokus lamang sa aming mga sarili, wala na kaming inisip kung di ang aming sariling kapakanan. Wala na kaming inisip kung hindi ang buhay dito sa mundong ito. Na hindi namin na-realize na ginagamit niyo din, Panginoon, ang lahat ng nangyayari sa aming paligid upang gisingin ang bawat isa sa amin. Upang gamitin niyo ito, upang kami ay makapagbalik loob sa inyo. Patawarin niyo kami, Panginoon. Tumaning nawa sa aming mga isip ang sakripisyo na ibinigay ng aming Panginoong Hesus. Lord, patuloy kaming dumadalangin sa inyo. Patuloy niyo kaming proteksyonan, patuloy niyong ingatan sa mga kapatiran na patuloy pa rin nagtatrabaho, naghahanap buhay, sa mga kaibigan naming mga nurse and doctors, patuloy niyo siyang gabayan, Panginoon. Ibigay niyo sa kanila ang pag-iingat, ang proteksyon, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon,
magamit namin ang mga sandaling ito upang hanapin ka, upang kilalanin ang iyong anak na si Jesus. Magamit namin ang mga panahong ito na kasama namin ang aming mga pamilya. Makapagmuni-muni kami sa mga sandaling ito. Lord, muli po, maraming salamat. Nawa po sa munting mensaheng ito, sa munting gawain ito, Panginoon, nakapagbigay kami ng kapurihan sa iyo. At naging instrumento kami sa mga tao, Panginoon, na naghahanap. Sa mga tao na nangangailangan ng isang tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat ang lahat po ng ito ay aming idinadalangin sa paanan ng inyong anak na si Jesus, na aming Diyos, tagapagligtas, at sa patuloy na paggabay ng inyong banal na Espiritu. Amen. Amen.